aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, Diyos na banayad sa pagkakalit sa kahabagan, sa pangunang panalangin po ng aming beloved Lord Evangelist de Almeida, End Time Prophet, Lord God, maraming pong salamat sa paglangis mo sa bawat bahagi na iyong balagawain na tapos na tigit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritong nagbigay galak sa mga puso, at bagong lahat, kami po'y nagpakumbaba, lalo bang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali pagkasala ka bagang makamit patawarin, lubos-labis kami nagsisi sa aking mga labi, mahal na Panginoon, ikaw po maglagay, makatagad dapat di kasi ikaw ang kinaasahan, buksang pang-unawa, kaisipan ng bawat na pakinig, at patuloy makaming samahan ng iyong kapangyarihan, sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be dead forever in the name of our dearest Jesus we pray, amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tigit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ako po'y nagpaabot ng dobleng paggalang sa ating pong beloved Honorable Parents in the Lord, at ating inaalala ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Honorable Evangelist de Almeida, the End Time Prophet of our loving God. Ganyan din po ating beloved Armastan Pastor, our beloved Mama Dear, at ako po'y nagpabot ng paggalang pagbati sa mga beloved children ng ating beloved Parents in the Lord, at magandang hapon po sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, at sa lahat ng ating viewers sa ating pong live webcast. Ang ating tatalakayin, ilagay po natin sa ating monitor, a path forward. A path forward sa Tagalog, isang landas na pasulong. A path forward, isang landas na pasulong. Kindly po sa ating mga beloved Bible readers. In the book of Psalm chapter 25, verse 4, "Shew me thy ways, O Lord, teach me thy paths." The book of Job chapter 17, verse 9, "The righteous also shall hold on his way, and he that hath clean hands shall be stronger and stronger." God bless you po. Kindly sa Tagalog. Mga awit, Kapitulo 25, versikulo 4. "Ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga landas." Dito po sa Job, Kapitulo 17, ang talatay 9. "Gayon may nagpapatuloy ang matuwid ng kanyang lakad, at ang mga malinis na mga kamay ay lalakas na lalakas." Palakpakan po natin ng sabay-sabay ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. A path forward o isang landas na pasulong. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Sapagkat sagatang sa ating sarili, mga minamahal, ang isang landas na pasulong ay mahirap gawin para sa atin, individually, mga minamahal. Kaya nga marami ng programa para ituwid ang landas ng isang tao, mga minamahal, subalit naging programa na lamang at hindi nagkaroon ng tinatawag na katuparan, mga minamahal. Merong magbabago just konting panahon, mga minamahal, pagkatapos babalik uli sa kanilang dating kalagayan. Pero sabi ng ating nabasa, yung palang pasulong na landas, mga minamahal, o daan, ay hinihingi ito sa mahal na Panginoon. Hindi mo maipaplano sa sarili mong tutuwirin mo ang iyong landas o tutuwirin mo ang iyong daan, mga minamahal, malibang higit mo ito sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng ating nabasa, ituro mo sa akin ang iyong mga daan, O Panginoon. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Malibang hingi natin ito sa ating mahal na Panginoon. Malibang ituro ito sa atin ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo makakalakad sa tamang landas na pasulong, mga minamahal. Kaya nilagyan natin ng supporting verse dito sa Job 17, ang talata ay 9, sinasabing gayon may magpapatuloy ang matuwid ng kanyang lakad, at ang may malinis na mga kamay ay lalakas
ng lalakas. Kaya kapag hiningi natin yung ating landas na tuwirin ng Panginoon, mga minamahal, ang unang mangyayari, tayo ay magiging matuwid. Magiging righteous tayo sa harap ng ating mahal na Panginoon. Pag sinabing righteous, ang ginagawa natin, yung kalooban ng Diyos na ituwid tayo, na i-correct tayo sa ating maling landas, tinuwid ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng ating nabasa, gayon magpapatuloy ang matuwid sa kanyang lakad. Kapag matuwid ka na, mga minamahal, meron ka ng isang landas na pasulong, nagpapatuloy ka. Hindi natin binabalikan yung ating dating maling landas na hindi ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga, mga minamahal, merong tinatawag na the way of the Lord. Hindi the way of man, mga minamahal. Kasi yung daan ng tao, sabi ng banal na kasulatan, na tila matuwid, pero ang dulo nito ay kamatayan. Ang dulo ay pagkapahamak, mga minamahal, ang dulo ay kawalang pag-asa. Pero mayroong sinasabing the way of the Lord. Ilagay natin yan sa ating monitor. Basahin po natin. Ang ibig sabihin, ang daan ng Panginoon. The book of the prophet Hosea, chapter 14, verse 9. Who is wise, and he shall understand these things? Prudent, and he shall know them? For the ways of the Lord are right, and the just shall walk in them, but the transgressors shall fall therein. God bless you po. Dito po sa aklat ng Oseas, Kapitulo 14, ang talatay 9. Sino ang pantas at siya'y makakaunawa ng mga bagay na ito? At mabait at kanyang mga lalaman? Sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay matuwid at lalakaran ng mga ganap, ngunit kabubuwalan ng mga mananalangsang. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. The way of the Lord, sabi ng ating nabasa, ang daan ng Panginoon ay matuwid. At ito ang nilalakaran, mga minamahal, ng mga tunay na anak ng Diyos. Nilalakaran ng ganap, sabi ng ating nabasa, sino ang pantas? At siya'y makakaunawa ng mga bagay na ito. Tinatanong ng banal na kasulatan, dahil maraming taong nagsasabing siya'y pantas, pero hindi niya naunawaan yung sinasabing the way of the Lord o daan ng Panginoon. Naging matalino lamang siya sa kanyang sarili, mga minamahal, o mga bagay na meron sa sanlibutan, pero mangmang siya sa sinasabing daan ng Panginoon para magkaroon siya ng isang landas na pasulong. Kaya kahit naging matagumpay siya, mga minamahal, kahuli-hulihang bahagi ng kanyang buhay, makikita pa rin niya, mga minamahal, yung kanyang kabiguan. Yung mga patutunan ng ating kapatiran, balikan din natin yung ating overnight prayer. Sila'y pinagpala sa trabaho, na-promote, malaki ang sweldo, mga minamahal, pero katapos-tapusan sila'y nagtataka, bakit ganun ang lungkot nila? Bakit walang saya, mga minamahal? Samantalang ma-promote ka sa iyong tungkulin, itaas yung sweldo mo, meron kang pamilyang binubuhay, dapat kaligayahan mo yan, dapat masaya ka. Pero sabi nung dalawang nagpatuto, yung isa, ang sabi niya, tatalon pa nga siya sa tulay yung ating beloved sister. Hindi siya masaya. Yung kanyang pangarap, naabot niya na, pero hindi siya masaya. Bakit? Merong isang bagay na nagkulang. Ang sabi niya, dahil nataas ang posisyon, tumaas ang sweldo, pati yung araw para sa mahal na Panginoon ay nawala na. Wala nang panahon dumalo sa gawain. Nawala na sa landas ng mahal na Panginoon. Kaya nga nawala yung galak, mga minamahal. Kaya sa bawat sandali, meron tayong galak. Bakit? Dahil merong sinasabing the way of the Lord, yan ang daan ng Panginoon. Ang sabi, ang daan ng Panginoon ay nilalakaran ng ganap. Pag ikaw ay ganap, matuwid sa harap ng Diyos. Saan ka lalakad? Sa daan ng Panginoon. Konti man ang meron ka. Masaya ang puso mo dahil ang nandyan ay ang Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Isipin natin, mamiss mo ang isang service. Ngayon, kung wala ka rito, kahit mataas pa ang sweldo mo, posisyon mo, wala ka ngayon dito. Yung moving ng Holy Spirit kanina, hindi mo yan kayang bayaran, mga minamahal. Hindi mo mababayaran yan. Sumweldo ka man ng napakalaki sa isang buwan. Tumaas ba ng iyong kasungkulan? Kinilala ka sa iyong pinapasukang kumpanya na mismo ang araw na ito, uuwi ka pa rin malungkot. Walang saya. Bakit?
dahil hindi mo naramdaman ang presensya ng ating pinakamamahal na Pinoong Kristo. Kaya sabi ng ating nabasa, sapagkat ang mga daan ng Panginoon ay matutuwid at lalakaran ng mga ganang, ngunit kabubuwalan ng mga mananalansang. Yung mananalansang, ibig sabihin yung mga unbeliever, mga minamahal, yung mga umuusig sa mga tunay na Kristiyano, sa kanila, ang daan ng Panginoon ay kabuwalan. Ang ibig sabihin, mga minamahal, sa kanila walang pag-asang naghihintay. Ang sabi, kabubuwalan ito ng mananalangsang. Dahil nakatingin sila sa bagay na meron ng salibutan. Samantalang ang bagay na hindi nakikita, ito yung presensya ng Diyos, hindi mo nakikita. Pero pag nandito ka, at meron kang isang landas na pasulong, at ang landas na pasulong mo ay nasa daan ng Panginoon, hindi mo nakikita, pero bababa sa'yo ang galak kasama ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Iibigin mo ang bawat sandaling ikaw ay narito. Kaya sabi ng ating beloved Lord Evangelist Welda Almeida, the end time prophet of our loving God, paulit-ulit hanggang ngayon, pag napakinggan natin ng preaching, sa YouTube, pakinggan mo, isa lang ang tanong, gusto mo ng langit? Dumalo ka ng 3 beses. Gusto mo ng langit? Dumalo ka ng 3 beses. Ito napakinggan ko, way back 1990s pa, mga minamahal. Sabi ng ating mga kapatid, paano po, mahal na pastor? Alas 5 na po kami lalabas sa aming mga pinagtatrabahuhan. Sabi ng ating ginagalang mahal pastor, ano oras pa tayo matatapos? Alas 8 ng gabi. Kung datnan mo ang awitin ng mga beloved final square natin, pinagpala kapag nadama mo ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kung inabutan mo ang pangangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, pinagpala kapag uuwi kang may baon na salita ng ating mahal na Panginoon. Kung inabutan mo, prayer for the sick na, pinagpala ka pa, nakasama ka sa nagpalayas, nag-cast out na masamang espiritu, pati yung masamang espiritu gustong umatake sa iyo ay lumayas sa pangalan ni Jesus. Kung ang inabutan mo, yes, I love you with the love of the Lord. Ibig sabihin, last part of our service. Sa katapos niyan, kamayan na tayo. Sabi ng ating ginagalang malabastor, inabutan mo pa ang huling papuring awiting alay sa ating mahal na Panginoon. Walang dahilan, mga minamahal. Pero pag gusto nating isang landas na pasulong at lumalakad tayo sa daan ng Panginoon, tayo mismo ang gagawa ng paraan para tayo'y manatili sa isang landas na pasulong. Ang sabi ng banal na kasulatan, merong tinatawag na the path of wisdom. Ilagay sa ating monitor. The path of wisdom, kindly, ang landas ng karunungan. The book of Proverbs chapter 4, from verse 11 up to verse 15. I have taught thee in the way of wisdom, I have led thee in the right paths. When thou goest, thy steps shall not be straitened, and when thou runnest, thou shalt not stumble. Take fast hold of instruction. Let her not go. Keep her, for she is thy life. Enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men. Avoid it, pass not by it. Turn from it, and pass away. Kawikaan Kapitulo 4, versikulo 11 hanggang 15. Aking itinuro ka sa daan ng karunungan. Aking pinapatnubayan ka sa landas ng katuwiran. Pagka ikay yumayaon, hindi ka magigipit ang iyong mga hakbang. At kung ikaw ay tumakbo, hindi ka matitisod. Hawakan mong mahigpit ang turo, huwag mong bitawan. Iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Huwag kang pumasok sa landas ng masama at huwag kang dumakad ng lakad ng masamang tao. Ilagan mo, huwag mong daanan. Likuan mo at magpatuloy ka. Palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. The path of wisdom o ang landas ng karunungan. Kapag tayo nasa isang landas na pasulong at lumalakad tayo sa sinasabing the way of the Lord, dapat meron tayong sinasabing the path of wisdom o ang landas ng karunungan.
Sabi ng ating nabasa, verse 11, chapter 4 ng Kawikaan, aking ituturo ka sa daan ng karunungan, aking pinatnubayan ka sa landas ng katwiran. Ang magtuturo pa rin sa atin para magkaroon tayo ng tinatawag na path of wisdom ay walang ibang ating mahal na Panginoon. Ang gagabay pa rin para magkaroon tayo ng daan ng karunungan ay walang iba pa rin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng verse 12, pagka ikaw ay yumaon, hindi ka magigipit ang iyong mga hakbang. At kung ikaw ay tumatakbo, hindi ka matitisod. Lahat magsabi ng praise the Lord. O kaya nga, wala yung salitang katsisuran, mga minamahal. Ang katsisuran, ang gumagawa niya ng iyong sarili. Dahil sabi ng ating nabasa, pag meron kang the path of wisdom o ang landas ng karunungan ay nasa iyo, ang sabi, hindi ka magigipit sa iyong hakbang. Kahit tumakbo ka pa, hindi ka matitisod. Patuloy tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Marami tayong mararanasan, marami tayong sasagasaan, mga minamahal, na gawa ng kaaway, sinasabing wiles and clutches of the devil, lahat yan ay nasa daan na ating lalakaran sa makipot na landas, mga minamahal. Pero pag meron kang path of wisdom, sabi ng ating nabasa, ikaw ay hindi matitisod. Sabi ng verse 13, hawakan mong mahigpit ang utos, huwag mong bitawan, iyong ingatan sapagkat siya'y iyong buhay. Nasaan ang buhay? Kabuuan ng ating buhay ang sabi sa pag-iingat mo sa utos ng mahal na Panginoon. Dahil yan ang karunungang meron ka. Karunungang ibinigay sa iyo ng mahal na Panginoon. Sinasabing the path of wisdom. Dapat maunawaan mo ito. Bakit natin isinama itong the path of wisdom sa ating tinatalakay na a path of forward, mga minamahal, o isang landas na masulong? Sa Bible, nakalagay, may sakit baga ang ilan sa inyo, ipatawag ang matanda sa iglesia. At magsisisi ang merong karamdaman at ipapanalangin. And then, ang sabi ng banal na kasulatan, the prayer of a righteous man availeth much. Yun daw panalangin ng taong matuwid ay pakikinggan ito ng ating mahal na Panginoon. Hindi ibig sabihin, mga minamahal, may sakit ka, araw-araw kang mag-request, pupuntahan ka. Kaya ka pinuntahan. Pag binasa natin ang kabuuan, mga minamahal, kinakounsel ka ng prayer warrior o preacher na pumunta sa bahay mo. Kaya nga, kailangan mo ng path of wisdom, yung sinasabi niya sa'yo, yan ay utos. Ang sabi, huwag mong bitawan, kinakounsel ka niya, inaalam niya, saan ka nagkulang? At pagkatapos, ipapanalangin ka. Nalaman mo na, saan ka nagkulang? Gamitin mo ang landas ng karunungan. Ang sabi, huwag mong bitawan, hawakan mong mahigpit siya ang iyong buhay. Kaya pag nasunod mo yung sinasabi ng mga ngaral o prayer warrior, nakarating sa tahanan nyo, buhay mo yan. May buhay ka. Babangon ka mula sa karamdaman, muli kang makakarating sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Pero kung araw-araw, i-request mo mula Lunes hanggang Biyernes, kailangan araw-araw kang puntahan, paano na yung ibang kapatiran sa dami nyo yan? Kasi pag bumili na rito, ilang piraso lang yan. Sabi natin, 20 sila. 8 times naman, i-multiply naman sa dami nyo. Kung lahat kayo, araw-araw mag-request, araw-araw kayong pupuntahan, yung sinasabi naman, hindi nyo ginagawa, wala pa rin kayong buhay. Wala pa rin sa sinasabing landas ng karunungan. Kaya merong landas ng karunungan, sabi, yan ay utos na sinasabi sa atin. Kagaya ng ginawa ng ating mahal na magulang sa Panginoon, nang gawin natin, may buhay tayo, pinagpala tayo ng ating mahal na Panginoon. Verse 14, ang sabi mga minamahal, verse 14, huwag kang pumasok sa landas ng masama. Huwag kang lumakad, langlakad ng masamang tao, ilagan mo, huwag mong daanan, likuan mo, at magpatuloy ka. Pinagpray na. Pinagpray. O sister, mangako ka, dadalo ka sa gawain. Brother, mangako ka, dadalo ka sa gawain. Pagdating ng gawain, wala. Hanapin mo nasaan, nandun sa landas ng masama. Yung kanyang may sakit na katawan, patapos pagalingin ng Diyos, ang kanyang mga landas, ginamit niya kanyang mga paa, patungo doon sa landas ng masama.
Pero sabi ng ating labasa, mga minamahal, likuan mo. Huwag mong pupuntahan, ilagan mo, at magpatuloy ka sa landas ng karunungan. Naintindihan natin. Gusto niyong pumalakpak? Magre-request pa kayo araw-araw. Kasi kawawa naman yung iba. Hindi na mapupuntahan, nasa inyo na palagi. Kaya tinatalakay natin para maunawaan nyo. Kasi sa isang punta lang, kapag nasa iyo na ang tinatawag na path of wisdom, naunawaan mo, hinawakan mong turo, sabi ng ating nabasa, at that moment, meron ka ng buhay, pagagalingin ka na ng ating mahal na Panginoon. At pagkatapos niyan, meron sinasabing, choose the right path. Ito na ngayon, pipili ka na, mga minamahal, ng sinasabing tamang landas. Piliin ang tamang landas, choose the right path. Dahil ikaw ay nasa isang landas na pasulong, hindi pa wrong ang iyong landas, nasa isang landas kang pasulong, ikaw ay nasa sinasabing the way of the Lord o daan ng Panginoon, at ikaw ay merong landas ng karunungan o the path of wisdom, hindi dyan natapos. Kasi meron pa rin pamimili, mga minamahal. Habang tayo nabubuhay, meron tayong privilege na mamili. Papipiliin, pipili ka. Ayaw mo sa gusto sa araw-araw na ating pamumuhay. Kaya ang sabi, choose the right path o piliin ang landas, ang tamang landas. Kindly po. The Gospel, according to John chapter 14, verse 6. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. The book of the prophet Isaiah, chapter 55, verses 8 and 9. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 14, ang talatay 6, sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Dito po sa Aklat ng Isaias, Kapitulo 55, ang talatay 8 at 9. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Choose the right path, piliin ang tamang landas. Sino ang tamang landas? Nasaan, mga minamahal? Sabi ng ating nabasa, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan. Ang ibig sabihin, pag pinili mo ang tamang landas, dapat pinili mo ang ating mahal na Panginoon para ikaw ay nasa tamang landas, nasa tamang daan ka. Dahil sabi ng ating mahal na Panginoon, I am the way. Ako ang daan, ang sabi, at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. 7, kung ako'y nakakilala ninyo, ay nakakilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon siya'y inyong nakilala at siya'y inyong nakita. Pagpipili ka pala, mga minamahal, sinasabing choose the right path. Ang ibig sabihin niyan, pinili mo ang tamang Diyos na iyong pinaglingkuran. Hindi mo pwedeng iwanan ang ating mahal na Panginoon. Dahil ang ating mahal na Panginoon, siya ang tamang daan. Pag nasa tamang daan ka, ikaw ay nasa katotohanan at meron kang buhay. Dahil sabi ng ating mahal na Panginoon, ako ang daan, ang buhay at ang katotohanan. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama. Ibig sabihin, sino man ay hindi makakaparoon sa langit. Sapagkat ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Ang nakakilala sa akin ay nakakilala sa Ama. Ngayon ay nakilala nyo na ang Ama. Ang ibig sabihin, dapat hindi ka nalito. Sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo?
Kung sa sanlibutan, merong Ama, may Anak, may Espiritu Santo, mga minamahal, lahat sila Diyos. Hindi mo alam sino ang iyong tatawagan. Ang nakakalungkot, tinawagan mo na ang Diyos Ama, tinawagan mo pa ang Diyos Anak, tinawagan mo pa ang Diyos Espiritu Santo, wala ka pa rin sa tamang landas. Hindi mo mapili. Sapagkat kung nakilala mo ang tamang daan, walang iba, ang ating mahal na Panginoon. Siya ang Ama sa langit, nagkatawang tao, ang ating pinakamamahal na Jesucristo. Siya ay Diyos na hindi nakikita ng magkatawang tao. Walang iba ang ating mahal na Panginoon. Isa lang ang Diyos na tatawagan mo, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Nasa tama ka ng daan, nasa katotohanan ka na, at mayroong ka pang buhay. Naintindihan? Nilagyan natin ang supporting verse. Kasi marami tayong pag-iisip, mga minamahal. Kaya minsan, na-entertain natin, hindi natin maiwasan, mga minamahal, marami tayong narinig sa iba. Kung ano-ano yung ating narinig. Pero ang katotohanan, mga minamahal, sapat na ang ating narinig mula sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Hindi na pwedeng magkaroon pa ng ibang Diyos. Kahit balik-baliktarin mo pa ang mundo, isa lang ang Diyos. Sinasabing the unseen God, the Father Himself, was manifest in the flesh, and He is the Holy Spirit. Isa lang. Ang Holy Spirit, Diyos Amang hindi nakikita, nagkatawang tao. Nang siya'y nagkatawang tao, binigyan siya ng pangalan. Ang pangalan niya, ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Ang pangalang inilagay sa silong ng langit, na sukat iligtas ni Numan, tinatawag na Emmanuel, na kapag inunawa mo, ang ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa atin. O sino pang Diyos ngayon ang hahanapin mo? Paparamihin mo pa yung Diyos mo. Isa lang naman ang Diyos. Walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng ating supporting verse, 55 verse 8 ng Isaiah, sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi nyo mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Magkahiwalay yon, mga minamahal. Pag nag-isip ka lang sarili mong pag-iisip, pag lumakad ka lang sarili mong lakad, maliligaw ka. Pero pag nag-isip ka ng isip sa Panginoon at lumakad ka ng lakad sa Panginoon, meron kang tinatawag na tamang pagpili. Napili mo ang tamang daan, na paglikuran mo ang tamang Diyos, walang iba ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. And finally, mga minamahal, meron tayong sinasabing stability of times. Ibig sabihin, kapanatagan ng panahon. Panatag ngayon ang ating panahon. Ano man ang mangyari? Pinag-uusapan nilang bumalik ang pandemic, mga COVID, wala tayong pakialam dyan. Ang totoo nga, mga minamahal, sa ibang bansa, grabe na ang baha. Sa ibang lugar, sa mga lalawigan ng ating sariling bansa, grabe na ang baha. Mga iba, wala nang tahanan, wala na ring makain, mga minamahal. Pero tayo, narito pa rin, busog sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Ang tawag dyan, stability of times, dahil ikaw ay nasa isang landas na pasulong. Last verse, paghanda po ating manugtog, mga magpaawit. Kindly po. The book of the prophet Isaiah, chapter 33, verse 6. And wisdom and knowledge shall be the stability of thy times, and strength of salvation. The fear of the Lord is his treasure. The book of Psalm, chapter 16, verse 5. The Lord is the portion of mine inheritance and of my cup. Thou maintainest my lot. Isaiah Kapitulo 33, versikulo 6. At magkakaroon ng kapanatagan sa iyong mga panahon, kasaganaan ng kaligtasan, karunungan at kaalaman. Ang pagkatakot sa Panginoon ay kanyang kayamanan. Dito po sa awit 116, ang talatay 5. Ang Panginoon ay siyang bahagi ng aking mana, at ang aking saro, iyong inaalalayan ang aking kapalaran. Amen. Palapakan natin ng isang malakas na palakpak ating mahal na Panginoon. Last verse na po, sabay-sabay na tayong pumalakpak na may pasasalamat at lahat magsabi ng praise the Lord. Finally, meron tayong sinasabing stability of times o stability of time, ibig sabihin panahon ng kapanatagan. Ang sabi ng ating nabasa, at magkakaroon ng kapanatagan sa iyong mga panahon. Kasaganahan ng kaligtasan, saganang kaligtasan mo
karunungan at kaalaman at pagkatakot sa Panginoon ay kanyang kayamanan. Yan ang meron ka. Meron tayo niyan. Yan ang tunay na kayamanan. Supporting verse, sabi ng Psalm 16, verse 5, ang Panginoon ay siyang bahagi ng aking mana at ang aking saro, iyong inalalayan ang aking kapalaran. Dahil bahagi tayo ng mana ng Diyos at siya ang ating sarong kaligtasan, mga minamahal, ang sabi, aalalayan ng mahal na Panginoon ang ating kapalaran mula sa panahong ito at panahong darating hanggang sa pagbalik ng ating mahal na Panginoon, ang ating kalagayan, tayo ay nasa isang landas na pasulong. Tayong lahat ay tumayo at umawit sa mahal na Panginoon. Kung meron po kayong dalang mga baguhan, maging ang nasa labas, ihintayin natin sila. Ang mga nasa loob, dalhin niyo po sila sa harapan, mga minamahal. Kahit yung nagpabautismo na kanina, para magkaroon sila ng formal acceptance sa ating mahal na Panginoon, magpag-pray natin ng maayos habang tayo po yumawit. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan. Na nagmamasid sa tuwina ang nagbabagay. Hindi binabayaan kailangan. Ating beloved brother, Di ka nagkulang. At sa aking kalungkutan, ikaw ang karaman. Kabutihan mo sa ating mga iniipin ng mga baguhan, di mapapantayan. si dating nag-webcast viewers, napakinggan po natin ang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Kaya habang patuloy natin napakinggan ang mapuling awit nito, itaas ang ating mga kamay, mga inibig. Kaya ito'y matapit sa ating buhay po lang. Ang dakilang kapunin ng Diyos, pinagkapsang. Ang aking inalaman, hindi mo hinayaan mag-isa. Nagilang pag-ibig, o Panginoon Jesus, mula sa kadiliman, pinangumanirahan magpagkailanman. Hallelujah. Saan man ako patungo, ako'y iniingat. At sa oras na nagigilitan, ako'y tinulungan. Di pinabayaan kailanman. Hindi ka nagkulang, nakilang pag-ibig, o aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Nakilang pag-ibig, o Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, pinangumo at binahan magpakailanman. Ikaw ang gabay sa aking buhay.
meron mang pinagpala ng mga tao sa mundong ito, ay walang itang kundi tayo na napapilang sa gawa ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sapagkat ang mabait na Diyos ng buhay ay nagbigay ng totoong pastor ng ating kaluluwa na siya ang nagturo sa atin ng tamang landasin upang tayo'y makapunta roon sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung tayo magpapatuloy, mananatilig sa sagawan natin niyang kahatulan without any mental reservation but rather with open heart, makakamtan natin ang lahat ng mga pagpapala ng inibig ko pero sa kanyang pangako na buhay na walang hanggan. Kaya sa ating mga inibig ng mga baguhan, kayo pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kayo po'y nasa tamang gawain ng mga Panginoon, tamang landasin upang marating nyo ang kaharian natin pinakamahal na Panginoon. Subalit bago mangyari yan, may 4 na susi ng kaligtasan. Unang-una yung pananampalataya sa nag-isang Diyos sa buhay. Na ang pananampalataya po ay nakuha sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pananampalataya isang bagay na hindi pa nakita, sinampalataya na mo dyan nalulugod ng Diyos. At kung wala kang pananampalataya kailanman, ay hindi ka kalulugdan ng ating mahal na Panginoon. At ang sino mang lumalapit sa Diyos, kung nasa sinampalataya na may isang Diyos lamang, na siyang tagapagbigay, hindi siya nagsisihanap sa Kanya. Napakinggan nyo, mga pinagpalang buhay na patutukoy ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Umusbong ang maliit na palataya sa inyong puso, ito po yung magagamit sa nalalapit na pagkabalik ng ating mahal na Panginoon. Pangalawa, yung godly repentance, yung makadiyos sa pagsisisi. Sabi ng Biblia, lahat tayo nangagkasala at walang umabot sa kalooban ng Diyos. Wala siyang matwid, wala. So, paano tayo maging matwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon? Kinakailangan ang ating pong pagsisisi ng taos puso. Kompletong pagtalikod sa buhay makasalanan, iiwan mo rin dati mong ginagawa. At upang magawa mo ang ganap na pagsisisi, kailangan ganapin mo ang ikatulong elemento ng Kaligtasan, ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Nang sabi sa Gawa 2:38, mangagsisi at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa kapagkapatawad ng kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, pag kayo po nilubog sa tubig, natataglan yung karamdaman, mabigat na problema, sunod kasama nilubog sa tubig, pag-ahon mo na iwanan doon lahat, isa ka ng born again Christian, bagong nilalang ka na sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Sabi sa Roma 6:4-5, makakalakad ka na sa panibagong buhay. Yung dati mong buhay makasalanan, iwan mo na yon. Ang lakad mo ngayon patungo na sa ating pinakamahal, yung landas na tutunguhan mo sa ating pinakamahal na Panginoon. At hindi natatapos doon. Ang pang-apat minibig ko, baptism of the Holy Spirit. Babaptismo ka ng Espiritu at mahal na Panginoon. Ang mahal na Panginoon na po ang gagawa ito. Sa ating pagkapatuloy, pananatili, at susundin ang kanyang banal utusan, mga inibig ko. Sabi ng Roma 8:9, ang sino mang taong walang Espiritu ng Diyos, walang Espiritu ng Kristo, hindi sa Kanya. So, paano kayo magkakaroon ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon? Kinakailangan ang inyong pong pagpapatuloy, pananatili, sundin, at unawain ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya sa mga inibig, itaas niyo po ang 2 kamay sa ating mga baguhan, mga sa ating beloved webcast viewers. Tanggapin niyo po ang una at ikalawang reglamento ng Kaligtasan. Amen, praise God. Gayahin niyo po ang aking sasabihin na salita. Sabihin niyo, aking pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat po sa banal mong salita na aking napakinggan. Mahal na Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan mula na kayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoong Jesus, tinatanggap kita ngayon bilang aking Diyos at Hari at tagapagligtas. Hugasan mo po ako ng banal mong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po ako ang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, at sa katotohanan. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan at nangangakong maglilingkod sa iyo. Iligtas mo rin maging ang aking mga mahal sa buhay. Ito ang aking samot panalangin
sa makapangyarihang pangalan ni Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Patuloy po kayo magsisi, kami po manalangin sa inyo. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit sa makapangyarihang pangalan mo. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubukan ng mga biyaya. Sa punong dalangin ng taong nilisan, aming minamahal at ginagalang Pastor Evangelista Will Almeida, the entire prophet of God, the whole Almeida family, and praise God, aming dalangin siya mga panahon sa lahat ng aming mga iniibig ng mga bagunan dito ngayon sa harapan, maging sa aming beloved Virgo Spirit sa tumanggap sa iyo sa oras na ito. Patawarin mo po sila sa nagawa nilang kasalanan at hugasan mo po sila ng kabanal-banal mong dugo na umago sa kusang Kalbaryo. Gawin po silang tunay na Kristiyano sa puso, sa gawa, sa katuhanan. Isulat mo po ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan na ito rin po ang simulaan ng kanilang marubrub na paglisyon o Diyos. Iligtas mo rin, maging kalamang mga sa buhay. Ito ang aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni we pray. Amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Sa apat na reglamento ng kaligtasan, dalawa pa lang isasagawa pa ng patay pagsisisi. After po ng ating closing prayer, isagawa niyo po yung baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Huwag na huwag po kayong uwi na hindi po tinanggap ang baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Sapagkat kung kayo uwi na hindi nagpabaptismo, ibig sabihin, ayaw yung mapatawad ng Diyos yung kasalanan, ayaw yung gagawin yung makaramdaman, ayaw yung mawala yung mga problema. So sa pag-uwi niyo mamaya, ganapin niyo ikatlong elemento ng kaligtasan ng baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Pag-uwi niyo mamaya, baon yung kapatawaran, kagalingan, kapayapaan na nagmumula sa ating tingnan sa buhay. Sa inyong pagkapatuloy, ang Diyos po magbibigay ng pang-apat, babaptismo kayo ng Banal na Espiritu. At bilang mga anak ng Diyos, meron na kayong karapatan na tumalagati ang masalangat bilang kanyang mga anak sa ating mga prayer for the sick. Ang minigay po gatong sa balad or preacher brother Rob Blanco. Praise the Lord. God bless you, my beloved preacher, beloved Brother Hill. Magkaisa po tayong tumalangin, mga minamahal. Hallelujah. Manalangin po na tayo ng pagsisisi bago tayo hilingin ang lahat ng ating mga prayer requests sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Mapagpala po namin ang masalangit, Diyos na mapangalanan sa lahat. Pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin po namin kagalang-galang na Malpastor, beloved noble evangelist, world Estrada Almeida, your end-time prophet. Kami po mahal na Panginoon lubos. Hallelujah. Nagpapagmabaw, Diyos, sa lahat na aming pagkukulang, kakasala. Nagsisisip kami, mahal na Panginoon. Tulungan mo kami, masunod po namin lahat mong kautusan. Maging handa sa aming pagbabalik, mahal na Panginoon. Maggamit mo rin po kami bilang ilaw at asin sa libutan ito, mahal na sa pagligtas pa ng marami pang kaluluwa, Diyos. Hallelujah. Dakilang pasasalamat, amin na alay sa isa twin, mahal na Panginoon. Pinagkalubo sa amin ang kagalang-galang magulas. Naghubog sa amin sa impurong mga salita, mahal na Panginoon. Together with the beloved children, mahal na papangalagaan kami hanggang sa pagbabalik kami nanatili naglilingkod sa iyo hanggang sa buhay na walang hindi na magkakawalay pa, mahal na Panginoon. Ang patuloy na kalakasan, mahabang buhay, all beloved children, lubos po namin pinasalamatan, maliyangking kayamanan, mahal na Panginoon, taglay-taglay, nag-iisang ebanghelyo, purong ebanghelyo, mahal na Panginoon, upang may pangaral sa buong mundo, upang matupad ang nais mo. Lahat ng mga hinirang mo, mahal na Panginoon, ay makalapit po muna sa iyong banal na paanan, mahal na Panginoon, bago magbabalik. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name, amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Ilehas po natin ating mga sarili mga minamahal. I-cast out po natin lahat ng masamang espiritu, karamdaman, problema o bisyo mga minamahal. Banggitin po natin isa-isa with authority mga minamahal. I-cast out demons of infirmities, diseases, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, drug addiction, unbelief, and doubts, vanity, vain glory, pride, lust, covetous, materialism, mga kainab, babalik, cast out, in them. Be healed, be brought some sorrow. Hallelujah. Right now in Jesus' name, be blessed. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. By just be done in Jesus' name. Be healed, be healed, be healed. Blessed in Jesus' name. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Amen. Thank you so much, dear Jesus. Glory to God. Hallelujah. Bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ating pong isikaw, galing sa ating mga puso, mga minamahal, ang ating more than million times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, ang hallelujah, praise the Lord. Make it a habit every day, mga minamahal, mag-hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo 3 beses, sabay lukso. Praise the Lord! Thank you, dear Jesus! We love you so much, dear Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Purihin ang ating malaping. God bless you po, may namahal. Praise the Lord. At tayo pinadako sa ating pong announcements to our beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. God bless you po, preacher, Reverend Ralph. At mga minamahal, muli po ang ating po mga
announcement po, ang ating po mga banal na gawain po. Take note po, kindly po, sa mga baguhan po at sa mga new webcast viewers po, Wednesdays, Fridays, and Sundays po. Thrice a week po, 3 beses po, sa loob po ng isang linggo mga manawa. Tayo po muli magsagawa ng ating pong banal na pananambahan mga manawa dito po sa